O yan, hello guys, tignan natin kasi ewan ko ba, yung laptop ko may problema pag FB ako nagla-live, pero sa YouTube wala namang problema. Anyway, hopefully maganda na yung audio natin. So, dun sa unang viewer natin, please comment down below kung okay na yung audio. Kung okay na yung audio, paki-comment na lang. Comment down below please kung okay na yung audio natin. Nag-switch ako sa mobile, no? So, kumusta yung audio natin? Okay ba? Mic test, mic test. Hello, hello. Kumusta yung audio natin? Mas maganda ba yung audio? Nagpalit ako ng hindi na laptop. Ano na tawag dito? Mobile phone. Yan, okay na po. Salamat. Okay, sige. Thank you din. Thank you din. Tama, may problema pala itong ito. Gusto nila kasi activate ang Windows. Ina-activate ko na. Anyway, kailangan ko pa i-complain yan sa Windows. Anyway, so yan guys, pag-uusapan natin So, yung live ko using a mobile phone. Talagyan natin ng charger. Dali lang. Para hindi tayo malobat mamaya. Tapos dito na lang magko-comment dito. Nakikita ko naman sa laptop ko. Yon. Okay guys, no? Yan. So, late nga ako gumising ngayon and syempre weekend, tas nag-basketball ako kagabi. And pagbukas ko ng feed ko, yan, dami na nag-post yung mga similar posts regarding kay Doc Willie Ong. Talaga? Notify live mo, pag-click ko, cannot found talaga. Need ko hanapin name mo para makapasok sa live. Oy, thank you. Ito kasi yung problema. Alam niyo ba si Ma'am Lynn Agno, na-delete na naman yung account. No? As much as possible ako, nag-iingat din ako, pero malamang ayaw kasi ni Mark Z ng mga ganitong content. Ayaw niya ng mga ganitong content. Kaya hindi talaga inasa lahat. No? Okay. So, pag-usapan natin yung the elephant in the room. Ano daw ba ang cause? Kaya nga doon sa post ko, hindi ko diniretsa rin kasi baka mapag-initan ako ni YouTube. Buti nakalusot. Yung iba natin mga kasama na nagre-repost about Doc Willie Ong, yung iba nire-remove ni FB against against community standards. Against community standards. Okay, so mag-ingat tayo Sa mga katulad ko na matagal lang gising, alam na natin kung bakit. Alam na natin kung bakit siya nagkasakit ng ganyan, di ba? And lilinawin ko, hindi talaga tayo hindi tayo nagwi-wish ng masama sa mga tao kahit mga pusher ng betchin. Maliban kay maliban kay no? Or sino pa ba? Sino pa yung mga nandyan? Yung mga sa TikTok, si Dr. Rose Pig. Sino pa? Meron pa isa, meron pa isa yung palaging inaasar yung mga walang betchin. Zombie apocalypse daw. Ay, Diyos ko po. Proud to be no betchin. Pati apat ko. Buti ka pa. Mariana Sigalat. Okay? So, ano ko lang, looking at the picture ni Doc Willie Ong, hindi tayo expert, inaamin ko na, hindi tayo expert. Pero, kahit pa paano meron tayo tinatawag na clinical eye. Sabi ko, parang bumagsak agad ang katawan nito, Parang bumagsak agad ang katawan nito, no? So, ang hula ko talaga is turbo C na turbo C to, no? Sasabihin na ng mga naysayers, yung mga kontrabida dyan na ayaw pa rin magising, sabihin, paano mo hindi natin mapapatunayan kasi nga sinusunog nila After mamatay, kinikremate
di ba? Maski nung mga nakaraang hearing sa Kongreso, tinanong yung DOH, may protocol ba kayo na pagka dapat i-cremate? Nagturuan na naman sila, hindi na naman nila alam sasagot. The question is, ba't yung mga Pinoy, ang bilis sunod na sunod? No? I mean, Katoliko kayo, parang yung pamangkin ko, namatay yung tatay niya. Nung June ba? Nung June yata, namatay yung tatay niya. So, umuwi siya dyan. Tapos, sabi niya sa akin, kinremate daw. Sabi ko, bakit niya kinremate? Kasi mahal lang mahal magpalibing ganyan. Hindi namin kaya yung sa heritage ba yun? Kasi doon nakalibing yung tatay ko. Pero nagpalibing naman doon yung kapatid ko na mayaman. Sabi ko sa kanya, bakit yung mga mahihirap nakakapagpalibing? Ba't kami, yung kapatid namin, nung bata pa kami, namatay, pinalibing lang namin sa North Cemetery. Yan, sa mga apartment dyan. Mo sabihin, mahal yon. Sabi niya naman niya, kasi mahirapan si mama magbiyahe papunta. Talaga? So, mahirap pero mas madali na ipalibing. It doesn't make any sense. Bakit? Kasi nung kinremate yung tatay niya, nagbabayad pa sila sa columbarium. No? Nagbabayad pa sila. Parang ang ginastos yata nila is 80,000 pesos. So, sabi ko, yung mga taga-probinsya, nakakapagpalibing Diba? So, doon ko na-realize talaga yung mindset, yung brainwashing, no? Hindi sagot, it doesn't make any sense na sasabihin mong mahal, and yet, magbabayad ka pa rin ng columbarium. 80,000 din ang ginastos nila. Plus, hindi ko alam, magkano kasama na siguro yung columbarium doon. So, hindi ka nagtitipid. It's just so happen na na-brainwash ka ng DOH na pag namatay, kailangan i-cremate. Which is pabor sa DOH, pabor kay kasi hindi na siya makahabol. Alam niyo yung mga pelikula na pagka, sa future may natuklasan na ebidensya, exhume yung body or ipahukay. Ngayon, hindi mo na pwede mahukay kasi na-cremate na. Ang laki ng pinayat niya. Oo, Maria Ana, ang laki nga ng pinayat, kaya sabi ko, turbos ito. Ang fearless forecast ko dito, siguro mga 3 months. Sabi niya pa, para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay-sabay. True, na may gumagaling na cancer patients, pero pag tinamaan ka ng turbo C, hindi natin sasabihin, turbo C, mabilis yan kasi very aggressive. It's an aggressive form of C. Hipag ko, nag 1 year na nung June na nasa bahay, pansin ng ash. No? Yung hipag mo na ang ash. Kaya sabi ko, kung nagtitipid itong yung pamangkin ko, di sana hindi na nagbayad ng columbarium, nagtitipid ka pala Di sana inuwi mo na lang yung ash or isinaboy mo sa dagat, yun talaga ang matipid. Nasa bahay pa rin. Yan nga So, hindi pagtitipid yun. It's just so happen na sinusunod mo yung protocol ng DOH na pag namatay, kailangan i-cremate. Ang maikinabang lang yan, itong taong to, kasi hindi natin siya mahahabol. Hindi natin siya mahahabol, no? Kasi wala na ebidensya sunog na Biktima si Dr. Willie Ong ng Bechin. Tama. They are, anong tawag doon? Biktima ng sarili nilang, biktima ng sariling katangahan. I'm sorry to say. Ganun talaga Alam niyo ba, kapon nga, yun sa comment sa post ko, paano daw nangyari yun? Doktor yan. So, ibig sabihin, hindi niya alam? Sagutin nyo, guys. Ibig sabihin, hindi niya alam? By the way, this is not the first doctor. Ilang doktor na yun nategi? Diba? Yung sa PGH, sa UP,
meron yatang 3 doktor doon namatay sabay-sabay. Yun ang nakakapagtaka kasi ba't sabay-sabay namamatay. So sabay-sabay yun, 3 doktor. Tapos yung ngayon, Dr. Burden na galit na galit sa mga hindi nagpapabetchin. So, does that mean hindi nila alam? Doktor sila eh. Supposed to be, alam nila yan tungkol sa mga health. Yan ang forte nila eh. Diba? Yan ang ano nila, specialty nila, yung doktor, health. Bakit ganon? Bakit siya nagkaganon ganyan? Di ba yung sa sikat na sikat pa naman si Doc Williong. Tingnan natin yung ano niya. Yung mga subscribers niya. So, mga followers niya. Alam ko dati kalahating milyon. Ilan milyon na ba to? 9.73 million subscribers. No? Sa 9.73 million subscribers, yung mga iba dyan nanonood sa kanya, hindi nagsusubscribe. So ang mga nagpa-follow dito, siguro around 20 million. No? Ang population ng Pilipinas is around 120 million. So imagine mo, ang dami, 9.73 million subscribers. Ano ibig sabihin doon? One way or the other, na-impluensyahan niya yon. Na-impluensyahan niya yun, di ba? Kung ikaw may pina-follow ka, di kahit paano, na-impluensyahan ka ng sinusundan mo, di ba? Paano yan? Kung isa ako sa mga followers, kunyari ni Doc Willie Ong, siguro dapat kabahan na ako. Kasi paano yan kung yung pina-follow mo pala ay mali or nagkamali? Di ba? Follower din ako, pati si Doc Gary. Dito sa Paris, France, dami ayan, tama. Kasi naloko, iba sabihan mo, galit pa. Yeah, Romilly, no? Shout out naman sa Paris, France. Dito sa US, guys, personal yan yung kabatch ng misis ko. Months lang, ka-chat niya pa. Tapos, nabaltaan na lang namin, tegi na. Turbo C din, Turbo C. Tapos, nung umattend sila ng lamay, ang nagsalita yung kapatid. Sabi, ay, ano yan, turbo yan. Sabi ko, dapat inalam mo yung pangalan nun kasi i-friend ko yun. Kasi at least, sabi ko, alam, gising yun. Kasi, yun nga, no? Yan. Epekto ng bakulaw, heart attack, HIV, cancer, blood clot. Yeah, Romilly, no? Naglalabasan na. Parang na-activate na, no? Na-activate na. Sino nga yung doktor na, na palaging binabanatan yung mga mga katulad natin, katulad ko na walang betchin sabi, sino ba yan? Rin, taga social media din, marami ring followers. Basta anyway, mamaya i-insert ko na lang. Marami dito sa amin biglaan namamatay pero meron nga lang daw pagitan. Kaya so, eto lilinawin ko doon sa mga naysayers, yung mga negative Nancy's dyan, no? Na nagsasabi na, ay, hindi nyo mo pwedeng sabihin na, na direkta yan ang cause. Hindi talaga namin pwedeng sabihin. Bakit? Kasi nga sinusunog nyo Sinusunog nyo yung ebidensya di ba? Si Adam Betlog, isa pa yan. May isa pa, yung Kilimanjaro ba yun? May isa pa, tapos basta maraming mga doktor. Ang tanong, ito tanong sa inyo, no? Tatanungin ko yung mga viewers. Paano nangyari? Lynn, yung aso ko, gusto maglaro. Kinakagat yung toy niya. Paano nangyari yun? Hindi ba nila alam? Doktor sila Dapat alam nila yan, di ba? Nag-aaral sila napakatagal, may experience sila matagal, dami nilang followers, dami nilang pasyente. Hindi nila alam? Yeah, isa pa yan, si Dr. Rose Pig. Hindi ba nila alam? Merong studies kasi na kung sino daw yung mga nakapag-aral, mas madaling ma-brainwash. Yeah. Maniniwala kayo sa ganon? Kung sino yung nakapag-aral? Totoo. Example na dyan. Kaya nga doktor, nurse. Yeah? Ako, may marami ako kakilalang nurse. Mga kaklase ko sa California, isang palataya sa Bechin. Di ba? Oh yeah, example yan, doktor. Mas mahirap i-brainwash yung tambay sa kanto. Kasi mag-iisip yan Sabihin, oy, praning ka ba? Aasarin ka pang ganon. Pero yung mga nurses na kaklasiko,
Yung iba pa nga, nagdoktor, andyan sa California, sampalaya tayo sa bechin. May kaibigan si Mrs., mag-asawang nurse sa California. Yung lalaki, nung nagpa-ganito, halos tumamba daw doon sa bechin center. Hindi makauwi, hindi makadrive, talagang sinundo pa. Ganun ang reaction sa kanya, no? So syempre, yun lang yung kinuwento. Baka nagkaroon ng temporary paralysis yun. Yung babae naman, ilang beses na nag-positive sa Bidco at nagko-complain siya na iba na daw yung katawan niya. Mahina na, no? So, paano nangyari yun? Mag-asawang nurse yun. Di ba? Kung yung sabihin, hindi nila alam. It's not, ito pa nga, ang realization, guys. Having an education or a degree doesn't equate to intelligence. Ano ibig sabihin? Hindi porket may degree ka or nakatapos kang pag-aaral, matalino ka. No? Hindi, yun. Ito yung example nun. Hindi porket doktor ka, matalino ka. Sabi mo, Doc, kahit matagal ka ng doktor, ilang taon ka nag-aral, ilang taon ka nag-residency, hindi ka matalino. Bakit? Kasi nagoyo ka eh. Diba? Naloko ka eh. Diba? Yung mga tambay sa kanto, hindi mo kayang Ito nga, palagi ko example, si Sir Gary, yung kaibigan natin doon sa FB, Gary Alvaro. Hindi ko alam kung anong trabaho niya, pero nung nandyan daw siya sa Makati, nung kasagsagan ng Bidco, naobserbahan daw niya yung mga yung mga taong grasa, ba't hindi nagkaka-Bidco? Hindi naman namamatay. Yun ang intelligence, di ba? The power of observation. Nakita mo lang, na-observe mo, nag-iisip. Ibig sabihin, nag-iisip ka. Nag-iisip siya. Hindi katulad ng mga matataas pinag-aralan, doktor, nurses, medtech. Sinabi lang ni DOH, oy, ganito gawin nyo, mag 6 feet social distancing kayo, hanap tayo sa libro. Wala kang makikitang 6 feet social distancing. Hindi ako expert. Kahit sabihin nyo matagal na akong graduate ng nursing, wala kaming nabasa na pag-aralan na ganyan. Yung misis ko, nurse din, ngayon nag-aaral siya, nurse practitioner siya, wala din daw sa libro yan. Wala sa libro yan. And then later on, inamin ni Fauci, inimbento niya lang yan 6 feet social distancing na yan. Inimbento niya lang yan. Walang basihan yan. Tapos yung nasa Pilipinas, hindi ba kayo nakalata kung ano-anong quarantine yan? May ECQ, MECQ. Diba? Puro kabalbalan yan. Quarantine is quarantine. Kung talagang i-quarantine nila kayo, walang galawan, walang labasan ng bahay. Example, no? Alam nyo yung kasagsagan ng Bidco na bawal lumabas ng bahay? Isa lang, bibigyan pa ng pass ng barangay. So kailangan malakas ka ikap. Pag hindi, pagkaaway mo si kapitan, yari ka. Diba? Isa lang ang bibigyan. Bakit? Kailangan kasi para makapamalengke. Diba? So, meaning to say, doon ba hindi pa kayo nakahalata? Yung isang tao na yon na authorized mamalengke, ano yon? Immortal? Immortal ba yon? Hindi yun natatablan ng Bidco? Sana doon pala nakahalata na kayo na may mali sabihin mo na, sir, naka-mask siya, Okay, pumunta siya sa palengke, na-expose siya doon sa open na lugar na marami ring mga tao na namamalengke. Hindi ba siya nagdala ng virus sa bahay nyo? Yan po ang process ng na contamination. Magiging cross-contamination yan Clean ng bahay mo kasi nag-isolate kayo, nagko-quarantine. Tapos may isang lumabas, pumunta sa palengke na malengke, di pumunta siya sa contaminated na lugar, di yung clean na lugar na contaminate na. It doesn't make any sense. Walang sense yun. Pero ang daming naniwala, ang daming sumunod. Bakit? Kanya-kanyang reason. Pero isa yan sa sinasabi ko sa inyo na not because nakapag-aral ka, matalino ka na. Not because graduate ka. Ngayon nga nare-realize ko, maski misis ko na-realize din na pag ikaw nakapag-aral ka o graduate ka, it doesn't mean you're intelligent. It just means pinasa mo yung basic na requirement. Pinasa mo lang yung basic na requirement. It doesn't mean na matalino ka. No? Pwede kang walang pinag-aralan pero matalino ka.
pwede hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero matalino ka. Pero syempre, may mga nakapag-aaral din na matalino, hindi naman lahat. 'Di ba? Pero hindi mo pwede ipagyabang yung degree mo. Gumawa na tayo ng video dyan eh. Yung dito sa US, meron silang studies, magkakaibang antas ng tao. Yung isa dyan, pinakamayabang, yung biologist, gumagawa daw siya ng COVID test kits, ganyan. Tapos pinasagot sila ng IQ test. Mas mataas pa yun sa kanya yung high school graduate. Kasi intelligence is intelligence, di ba? Tapos palusot pa yung yung biologist. Sabi niya, hindi naman accurate yung IQ test eh. So anong test ang gusto mong i-test sa'yo sa intelligence mo? Intelligence quotient na nga eh. Yung pa, kung sino pa yung mga matatalino daw, sila yung magpapalusot. Di ba? So yun ang magandang tanong eh. Paano nangyari, doktor, hindi alam? Hindi nila alam. Or, ito ang tanong, is it possible na they chose, pinili nila, they chose not to find out? Kasi, bakit? Mas madali kasing sumunod eh. Mas madali kasing sumunod kay eh. Diba? Mas madali sumunod. Ayaw ko mag-isip. Hindi na ako mag-iisip. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gagawin mo. Diba? Gagawin ko. Diba may mga taong ganyan, ayaw na mag-isip? Si mister ko din, tinago sa akin, nagpa-betchin niya kasi hindi ko papayagan, 2 betchin. After nakaramdam ng sakit sa dibdib. Lately, madalas lalo pagpagod, unlike before na walang betchin. Simply Betty, may share pa ako sa inyo guys. Totoo. So, kami, no? Nag-bike kami kahapon, no? Nag-bike kami kahapon ng umaga. Yung kaibigan ko, syempre, kaibigan ko pa rin siya, kahit sampalataya sa betchin. Hindi dapat, marami akong nawala. I lost friends dahil sa betchin, dahil sa bid ko. Hindi dahil namatay, just because iba yung paniniwala nila. Pero ako, pwede mo pa rin akong kaibiganin kahit may betchin ka or kahit sampalataya ka. Ganun lang yun eh. Okay, so yung kaibigan ko, nasampalataya sa betchin, nung nabigyan siya ng betchin dati, hindi ko alam kung J&J yung nakuha niya or Moderna. I don't know, yung dalawang yun. Hindi niya sinabi, hindi niya pinagsabi na nagkaroon siya ng temporary paralysis. No? Hindi siya makagalaw. To the point na naihi siya sa salawal niya, sa brief niya. Ganun kalupit yung side effect ng betchin sa kanya. Tapos naluha daw siya. Tumuloy luha niya kasi kala niya magiging permanente na yun na hindi na siya makakagalaw. Imagine mo, nakakatakot yun. After a few hours daw, nakagalaw siya. No? Ito problema. Nireport niya yon, di ba? Sabi nila, pagka may adverse event, i-report niya. Wala naman daw nagpa-follow up, wala. Tinawagan niya din, wala rin daw. So wala, lang yan, moro-moro lang yan. Bakit? Alam na siguro nila yan. No? Eto na ngayon, nagsishare sa akin kahapon. Ang sabi niya, nung umuwi sila Pilipinas nitong June, nag-positive siya sa bid ko, sila mag-asawa. Pareho may betchin, pareho nag-positive. Tapos, iba daw yung epekto sa kanila ng bid ko. Para daw may tama yung baga nila na parang palagi may masakit sa likod niya. Palagi may masakit. Tapos yung resistensya daw niya parang bagsak. Parang hindi na katulad na dati. Parang hindi na ganun katulad sa dati. Yung friend ko sa Canada, yung friend namin kaklase namin ni Jed. Kaklase namin ng high school sa FEU, shout out. Nag-nurse din pala, pero hindi kami magkaklase, no? Hindi ko alam kung saan siya nag-nurse. Nakikipag-debate sa akin yun eh. Kasagsagan ng bid ko. Sabi ko sa kanya, ano ba definition ng betchin? Di ba? Ang definition ng betchin is ganito. Live attenuated virus para bibigyan ka para magkaroon ka ng immunity. Ngayon, di ba tinanggal nila yung immunity na word? Kasi, they found out yung mga nabibigyan ng betchin, nagpa-positive, no? So, nakikipag-debate sa akin yan. Sabi ko, sige, i-screenshot ko yung usapan natin, ha. Pag tinubuan ka ng kamay sa noo, ipopost ko to. Asar na asar sa akin, eh. Ang ginawa ko, hindi ko siya in-unfriend. Alam nyo, yung mga taong galit na galit ako, hindi ko talaga ina-unfriend. Bakit? Kasi sabi nila, meron ako na panood dati. There are things worse than death. Meron pa daw mas malala pa sa kamatay. Isa doon yung inggit, yung envy, or yung success mo.
No? Pag nalaman nila na ikaw yung tama, mas masakit yun sa kanila. Yeah. No, sampalataya. Anyway, yun nga, no, yung kaibigan ko kahapon nga, nagbike kami. Sabi niya sa akin, alalay lang tayo. Kasi lang, pacing lang. Kasi nga daw, nagbago na yung breathing niya, parang may tama daw yung lungs niya. Parang hindi na ganun yung capacity, lung capacity. No? Basta nagko-complain siya na ganun. Tapos, parang hindi siya makapaniwala na never pa daw ako nagka-COVID. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong betchin, ha. Napapakagat lang ako ng labi. Pero, syempre, sabi ko nga, kaibigan mo yan, eh. Pag kaibigan mo, di ba, hindi mo pwedeng, ibig sabihin, hindi mo pwedeng budburan ng asin yung sugat niya. You cannot rub it to him kasi, syempre, ayaw mo masira pagkakaibigan niya. Pero, syempre, pag ako tatanungin mo kung bakit sasagutin kita, pero kung ayaw mo malaman ng katotohanan, di sige, mag-usap lang tayo na iba. Dito, isang cardiologist sa France, 3 days na lang binigay ni Dr. Como, cardiologist siya, ginawa lang niya isang baso tubig, isang kutsarita asin, pino yun, nakaligtas na cardiologist. Talaga? Anong epekto ng asin sa sakit niya? Hindi ko maintindihan yan. Kasi alam nyo ba, pag kayo nagtitake kayo ng asin, baka tamaan yung kidneys nyo, Kasi yung kidneys ang nagre-regulate ng natin. Salt water content. Kasamahan ko na manager ganyan, tinuya ako nung 2021. Ngayon nagsabi na after 4th job, ayun, naramdaman niya talaga? Ewan ko nga Gusto ko nga sana mag-conduct ng research, no? Meron daw silang nararamdaman Meron silang nararamdaman ngayon. Parang, I don't know, yung naalala ko tuloy isang comment na, na-activate na yung mRNA nila. I don't know. Mahirap kasi pag pina-check up daw niya sa doktor, sabi ng doktor sa kanya, wala naman daw nakitang mali. Kaya gusto niya magpalit ng doktor kasi sabi ng doktor ko, walang nakitang mali. Ako nararamdaman ko mismo sa katawan ko, may mali. Sabi niya sa akin kahapon. 'Di ba? Pero yun nga. Maria Ana, rock salt. Yun nga, hindi ko maintindihan ang mechanism Anong epekto niyan? True yan, sir. Mr. Den, ganyan. Parang laging may masakit na ngalay ang likod na ganyan nga. Meron siyang complaint na ganyan. Tapos, yun nga yung kaibigan ko, nagpa-check up sa doktor. Wala daw makitang mali. Pero siya mismo, naiinis na siya. Magpapalit na lang daw siya ng doktor. Kasi meron siya nararamdaman sa likod, left and right. Sabi ko, lungs yan. Nag-COVID positive din siya after first betchin. Nung nagka-flu symptom siya. Late na niya sinabi sa akin about sa betchin na dahil magagalit ako. Napilitan dahil sa company required. Yun nga doon ako naaawa, guys. Doon ako naaawa. Yung napilitan lang talaga. Napilitan. Marami tayong mahal sa buhay na ganyan, no? Ang kinainisan ko, yung mga taong na brainwash na nga, hindi napilitan na brainwash, nanghihikayat pa. No? Alam mo yun, nanghihikayat pa. Yun ang malupit. Yung mga nakakabwisit. Kaya yung mga vloggers, ganyan, di ba? Nakakabwisit. Nanghihikayat pa. Lalong-lalo na ngayon, tapos na nga. Sabi ko, tapos na ang ang tinatawag nilang pandemya Tapos na nga Tapos ngayon ka pa magpapabetching. Anyway, yan. Kontra-atake po, rock salt. Talaga? Meron po ako kilala naging malapot ang dugo. Yun nga sinasabi nila. Kasi, alam nyo, kasama sa side effect ng betchin is blood clot. Actually, hindi malapot yung dugo niyan Kung napanood nyo yung sa Rumble, di ba? May dumi yung dugo. Yun yung malapot na tinatanggal ng mga imbalsamador. Kaya nung una, sabi ko, baka kaya to ng aspirin. Aspirin, pampalabnaw ng dugo Sabi ko sa mga mahal ko sa buhay na mag-aspirin ka kaya. Kaso parang hindi kaya kasi nung tinanggal ng imbalsamador, doon sa hindi na pa nakakapanood, panoorin nyo sa Rumble. Ano nga title nun? Tinanggal, parang rubbery substance.
Tapos nung dinidrain yung dugo ng mga namatay, yung mga cadavers, madumi yung dugo. Yun yung sinasabi nyo lumapot. No? I don't know kung kayang tunawin niya ng aspirin. Pati high blood, rock salt, epekto din. Ay kuya, Kelp, oy. Pangit talaga yung napilitan na lang kaming employees ngayon, magagawa na lang magdasal. Yeah, oo. Yeah, sabi ko, I support people na napilitan lang. Yung word na coerced. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi based on my research, I mean, minomonitor ko yan minomonitor natin, no, yung mga incidents ng ganito. Ang may pinakamalaking tsansa na magkaroon ng side effect, yung after betchin, nag-react yung katawan. Ha? Tandaan nyo yan, guys. Dr. Ryan Colon Ramos, hindi yung documentary, Wanda, yung documentary niya nun, ayaw nga i-share sa YouTube, ayaw i-share ni Facebook yun yung documentary regarding sa betchin. No? Ano nga yung sasabihin ko? Yung mga na-coerce, huwag kayong mag-alala, no? Kasi may pag-asa pa. Hindi lahat, I believe, based on my research, based on my observation, yung mga nakita kong naapektuhan ng betchin, ang mga tinatamaan mo, ang tinatamaan po ng side effects ng betchin, yung after the ganito, bigla na lang nagkakaroon ng adverse reaction, yun ang most likely naka-receive ng lason. Pero may mga reports, may mga kakilala rin ako na after nagganito, wala lang. So, sabi ko, I'm keeping my fingers crossed, baka distilled water yung nabigay sa'yo. Baka distilled water. Bakit? So, dati, napag-usapan na yun bakit sir, ibig sabihin, may halo, yung iba may lason, yung iba distilled water. Yes! Hindi pwedeng lahat ng batch. Di ba? Sabi nga, may batch lang na contaminated. Hindi lahat ng batch, hindi pwede lahat lason. Yun na lang yung term natin. Although hindi naman, hindi appropriate. Lason nga ba? Anyway, hindi pwedeng lahat ng ni-roll out nila lason. Bakit? Kasi madali silang mahuli. Lahat ng gagantuhin, tutumba, hindi pwede. Magtutumbahan lahat yan. Kaya, may mapapansin kayo, may makakakilala kayo na may betchin. Sabi, wala naman yun mga yayabang pa hanggang ngayon. Paano po nag-react, kuya, after the betchin? Yung reaction, yun nga, yung unang-una, yung mga malulupit na reaction, yung nagkaroon ng temporary paralysis. Yung mga sobrang nanghina, bumagsak sa upuan. Yun ang mga malulupit. No, yun ang mga malulupit na So, yung iba, placebo, fast acting, slow acting. Ang swerte kayo pag tinamaan nyo yung placebo. No? Kaya nga, ang pakiusap ko sa mga viewers ko, lalo na yung mga may betchin. Kung na-betchin na kayo, wag ka kayo magpa-booster naman. Parang Russian roulette yan Tumama ka na sa loto dahil placebo yung nakuha mo, tapos balik ka uli doon. Kasi wala naman okay lang ako I'm sure may mga kaibigan kayo nga kakilala na ganon. Uy, wala naman, walang reaction, okay lang ako, malakas pa nga ako O, babalik sa di ba si Dr. Burden, nakapito daw? Nakapito si Dr. Burden bago siya na heart attack. O, ngayon, sasabihin sa akin, paano mo na yun ang cause? Hindi ko talaga mako-confirm kasi wala namang gustong mag-confirm Alam ang DOH ba ang mag-iimbestiga niyan? Sila nga promotor Paano nila gagawin yun? Design ang betchin na hindi sabay-sabay. Tama. Hindi halata. I mean, imagine mo, kung yung Betchination Center, 1,000 tao, pagka-inject, biglang gumanon lahat. Di, halatang halata yan. Magkakaroon ng Senate inquiry yan. Di ba? Hindi lang, meron lang iba. So, ang nangyari, may palusot sila. Ano yung palusot nila? Kasi may mga, mga dati may existing na sakit na yung mga yun. Diba? Yun ang palusot nila. Wala talaga tayo panalo Meron silang palusot palagi. May mahina talaga yung katawan. At saka matanda na yun. Ganyan. Ang dami nilang palusot. May pre-existing condition na. Buti maraming staff ko nakinig sa one shot. Ako kung kayo nagpa-betchin ng 2 at wala kayong naramdaman, congrats. Baka nanalo kayo sa lottery niyan. Baka nakakuha kayo ng placebo. No?
Hindi pwede talagang sabay-sabay. Ma-obvious eh. Magkakaroon ng inquiry niyan. So, anong nangyari dyan? No? Placebo, tsaka lason. Yung lason, magkakaiba pa ang effect nun. Yun nga, may fast acting, sabi ng kaibigan natin, si Pinoy Recorder. May fast acting, may slow acting, kasi depende sa katawan, no? Kung maganda ang pangatawan mo, baka later on pa mag-manifest yung yung side effect. Pero pagka, alam mo, meron ka ng dating sakit, meron ka ng baka immediate. Gain of function ang tawag. Tama yan, sir. Hindi halata, placebo, minimal. Sabi ng doktor dito, yung dati cancer na gumaling, matapos pa bechin, buhay pa. Anyway. Yung iba after mabakulan, dami naramdaman. Oo nga, dami nga naramdaman. Yung kaibigan ko, nagka-temporary paralysis eh. Malupit yun. Samantala yung asawa niya, hindi. So imagine mo, magkaiba talaga. So, hindi, di ba dati may kumakalat pa ng mga TikTok videos na yung ano nga ba yun? Yun nga, yung mga test kits naman daw, binlacklight, magkaiba rin ang code na kulay. So, alam mo na daw kung magpa-positive ka o hindi. So, anyway, they covered their behind, no? May mga palusot na sila pagka nakahalata tayo. Pero to a thinking mind, to an analytical mind katulad natin na nag-iisip tayo, hindi pwede yan, mga palusot nyo. Kaya iba-iba ang timpla ng bechin para yung mahinang timpla ng naiturok, wala pa masyado. Yeah. Marketer ng turok. Ako po wala po nararamdaman nung binakulan ako ng asta pero napilitan po kailangan. Yeah, John Arwin. Di swerte ka. Swerte ka, pag-pray mo na placebo yung nakuha mo. Ako, I believe, although wala ako ebidensya, I firmly believe na hinaluan nila ng placebo yan. Kasi nga naman, obvious. Kunyari, sa Bechination Center, 2,000 nakahilera, 2,000 patay, hindi pwede. May random sila eh, hinahaluan nila. No? Kaya ngayon, makipas propaganda na naman, wag paloko. Yeah, kung nagpaloko na kayo dati, ang problema ganito eh, they are the same people. Yung mga nagpaloko dati, sila pa rin nagpapaloko ngayon sa monkeypox. Ay, sandali. AJ, we don't have bread. Oh, is that a spider? It doesn't matter. Ay, anak ko nagising na. AJ, we don't have bread. Can you look for cereals? Maghanap ka cereal sa pantry. AJ. Okay, so yun o. Kapatid ko nadali ng bakulaw na carjack. Ay, nako, sorry. Blood clots ang keyword sa Rumble. Yeah. Search nyo lang sa Rumble, blood clots. I don't know. What is it? Yeah, that's fine. Sa school na anak ko, nagbibigay ng pangpurga, pero di ko kinuha, sir. Mahirap magtiwala. Baka may sangkap. Ito naman ang word of caution. Word of caution, guys, no? Pero sabi rin, hindi ko rin kayo masisi. So, ang dami ko napapanood na, nakikita na ayaw na magtiwala. Ayaw na magtiwala sa mga doktor, ayaw tiwala sa mga bakuna. Well, it's up to you. Bibigay ko na kayo ng kayo magdidesisyon yan. Pero, wag naman sana magmukha tayong paranoid na to the point na malalagay sa panganib yung buhay natin at buhay ng anak natin. Ano ibig sabihin nun? May nakita akong post the other day na yung anak niya nakagat ng aso. So, oy, safe ba na magpaturok to ng anti-rabies? Sabi ko, siyempre, magpaturok yan. Paturukan mo yan because anong gagawin mo? Kahit wala kang tiwala sa wala kang tiwala sa turok ngayon kasi hindi natin alam kung tainted. Ang problema pa paano kung may rabies ngayon? Isa sa mga kinakatakutan ko yung rabies na yan. Alam nyo ba paano mamatay ang taong may rabies? Yung rabies virus, umaakit yan sa brain, doon yan nagpapadami. So, nawawalan sila ng pag-iisip, nangangagat, nagkaroon sila ng takot sa tubig kasi naglalak yung throat nila. Kung yung anak nyo mamamatay sa ganun, Diyos ko po, nakakaawa. So, keep caution, mag-ingat kayo, no?
Pag life-saving medicine, huwag kayong mag-isip. Ibigay mo na. Kumbaga, sugal na yan. Kaysa naman pabayaan mo yung anak mo mamatay sa rabies. I-research nyo sa YouTube, paano yung mga rabies na pasyente. Nakakatakot, parang yung sa World War Z na zombies. Nakakatakot. Sabi ko, delikado. Yung bago pa lang pang newborn Giles, marami na dati, DPT. I'm sorry to say, no? Nakakatakot talaga ngayon. Pero, ang sa akin, kung yung baby nyo, para sa akin, okay pa rin yung mga pang baby na ano. Kasi pag baby kasi, hindi pa develop ang immune system niyan eh. Ito talaga ang purpose ng vaccination. Hindi pa develop ang immune system ng baby, kaya babakunahan niya ng mga maliliit na dose para yung katawan mag-react, gumawa siya ng panlaban. Okay? So, it's up to you. Baka naman yung anak nyo, lumaki ng may polio. Nakakatakot kasi permanente yon, no? May polio, maliit yung isang kamay, maliit yung isang paa. Nakakatakot. It's up to you. Pero tama na may magduda, pero paano pag life-saving medicine at anak mo yan, ikaw ang sisisihin pag nagkasakit yan. No? Rabies talaga, medyo okay. Actually, nakakaparanoid talaga, no? Na hindi mo alam kung ano yung ano nila. Pero para sa akin, kung mag-stick ka sa bid ko na betchin, stay away from it. The rest, para sa akin, okay pa rin na magpagamot. Kasi hindi mo masabi. Kung talagang, wala tayong magagawa. Pero, di ba, may chismis nga dati na si Bill Gates gusto niya lagyan ng betchin yung yung mga gatas. Dito, everyday, umiinom kami ng gatas eh. Diba? Ang sa akin lang, exercise caution. Mag-ingat kayo. Baka naman sabihin, oy, masyadong paranoid yung nanay namin. Kaya hindi kami pinabakunan. Ayan, ngayon, may polio kami. Yan, tetanus. Nakakatakot din. Mamatay sa tetanus. Saka, yun nga, rabies. Delikado. Nagsisimula na makarma yung mga nagpupush ng betchin. Sino kaya ang susunod? Shout out kay Dr. Lechon. Shout out naman dyan. Yeah, gata sa lettuce. Gusto daw nila. AJ, you left the door open. Oh, that is spider. Pero, does that mean hindi na ako inom ng gatas, hindi na ako kakain ng lettuce? Kumakain pa din ako, may inom. Pero I exercise caution. No? Ano ibig sabihin? Yeah, syempre, hugasan mo pa rin yung lettuce mo. Yung gatas, pipili ka. Hindi mo naman talaga malalaman eh. Sortihan na lang talaga. AJ, you left the door open. Can you close it? May kamag-anak ni na girl noong una daw, okay. Second dose nung una healthy. Ang katawan niya sa katagalan masakitin na. Balta ko na lang. Talaga? Oy, Joel. Yun nga I'm sorry. Ako talaga, naawa ako sa mga ganun dahil hindi nila alam. Ang hindi ako naawa, yung mga taong nagpupush ng betchin. I mean, kung ikaw nagkamali ka, aminin mo na lang na mali ka. Pero yung maghihikayat ka pa, 9.7 million followers. Di ba? Paano yan? Kahit gano'ng kabait si Doc Willie Ong. Nagpupush siya ng betchin eh. So, ibig sabihin, sa 9.7 million, 20 million ang nanonood dyan. Kasi iba nga, hindi naman nagsusubscribe eh. Imagine mo, 20 million ang nahatak niya. Ang naniwala sa kanya. Diba? Ano nga yun? The road, tandaan nyo yan guys, no? The road to hell is paved with good intentions. Kahit malumana yung magsalita, maganda yung mga sinasabi, kung sinama ka niya sa impyerno, anong magagawa mo? Diba? Anong sasabihin mo? Diba? Mabait naman yan eh. Paano? Mabait. Diba? Minsan yung mga taong gumagawa ng masama, indirectly, baka hindi nila alam masama ginagawa nila. Or, ang tawag dito, sa McDo. Pasok na po tayo sa within 3 to 5 years. Harvest time na nga. Harvest time. Kaya nakakatakot, guys.
Alam niyo dati, nung kasagsagan nito, nakikipaglaban tayo. Ano yung ibig sabihin nakikipaglaban? May mga kaibigan natin, kinukutya tayo. And we're still standing firm sa paniniwala natin at that time. Eh ngayon, napatutuhanan na tayo yung tama, no? Harvest time na nga. Ang sabi is, the unvaxxed will inherit the world. Naniniwala ba kayo na gano'n? The unvaxxed will inherit the world. Ang pumasok sa isip ko noon, paano itong mga kaibigan ko, buong pamilya nila, nagpabetsin? No? I mean, para sa akin, pag ito, iniisip ko na yung sasagot ko eh. Pag lumapit sa akin to at na-realize nila na mali sila, anong ipapayo ko? Yun ang catch ngayon. Ano kayang sasabihin ko? Diba? Hindi mo sila pwedeng sabihin ng kasinungalingan or bigyan mo sila ng false hope. Hindi mo pwedeng bigyan ng false hope na uasa lang sa Diba? Sabi ko, di ba yung sinabi na the unvaxxed will inherit the world? Paano nga naman kung nagtumbahan na yung may betchin? Di ba? Sino matitira? Yung walang betchin. Di ba? Ini-imagine ko dati, hindi ko talaga maisip yun hanggang ngayon. Ano isasagot ko? Paano pag may kaibigan ako na lumapit? Sabi, anong gagawin namin? Lahat kami may betchin. Ha? Hanggang ngayon, hindi ko masagot. Siguro, gumawa ka ng last will and testament? Ipangalan mo sa akin kasi wala akong betchin eh. Wala magagawa. Mag-detox, Romely Perez. I'm sorry, hindi ako naniniwala sa detox. Kasi yung betchin na yan, nakakabit yan sa DNA mo. Tapos iinom ka ng detox mo, itatain mo lang yan, iihi mo lang yan. Eh yung lason, tinusok eh. Maniniwala pa ako kung yung pandetox mo tinutusok din. Kasi yan ang mas sa pharmacology, 'di ba? Mas maganda ang effect pagka ini-inject o sa IV nga mas maganda eh. Kasi sumasakay yan sa bloodstream, kalat yan. Kalat agad buong katawan. Eh pag ikaw iinom ka ng pandetox mo, yung mga lagundi, mga gulay, mga herbal, itatain mo lang yan kasi pinaprocess yan ng bituka, ng stomach. Tapos itatain mo, iihi mo lang din yung fluid niyan. So I'm sorry, hindi ako naniniwala sa detox eh. Pinupost din niya Molnupiravir ba yun positively as alternate ng jabs. Sa pangalan pa lang yan, Molnupiravir, antivirus yan, antivirus medicine yan. Ang problema sa mga antivirus drugs, malupit ang side effect. Dati nung natusok ako ng needle, no? Punta ako sa ospital, tapos niresetahan nga ako ng antivirus. Pucha, sakit ng sama ng katawan ko, para akong mamamatay na. Malupit ang side effects ng mga antiviral na medications. To the point na tinigil ko. Sabi ko, Dok, di ko kaya. Sabi ko, tapos ni-research ko pa, baka masira yung mga organs ko. Natusok ako ng needle nagtatrabaho sa dialysis. Nocturnal ako, gabi. So, dinidim yung ilaw, no? Sinisell ko lang sa inyo para may idea kayo. In terms of, sa medical. Dinidim yung ilaw. Yung pasyente namin, natutulog, nagkukumot. Bawal magkumot nagkumot. Tapos, parang umupo siya, nahilo, tumumba. Nung pagbuhat ko sa kanya, yung needle pala niya, nakausli na, sumisirit yung dugo. Natusok ako ng needle. Hindi, dito lang naman pala sa kamay. Kasi paghawak ko, nakausli yung needle niya no? Tapos ano pa yon? HIV positive pa yon yung pasyente. Takot na takot ako. Kala ko, mamamatay na ako, Kala ko magkaka-HIV ako. Pero mas malupit nung uminom ako ng antiviral medication. So, nung nagpa-check up ako sa tawag dito, specialist, sabi niya sa akin, okay lang yan, yung needle naman, hindi naman daw, mababaw lang yung tusok ko dito. Kaya, okay lang. Which is, buti naman, no? Nakakapraning lang kasi, no? So, yun lang, sinare ko lang sa inyo. I chose to stop the antiviral medication kasi iba yung epekto. Parang feeling mo, bagsak ang katawan mo, talagang masama.
Tapos ni-research ko pa, maraming side effects, lalo na sa organs. Nangyari yun, nung needle prick incident ko, 14 years ago. Tagal na. Isang kasama namin nadali ng remdesivir yan, nasira kidney. Masisira ang internal organs mo. Kidneys, tsaka yung atay, liver. Kasi liver na nagpa-process ng mga medication eh. Yung kidneys naman, yan na nagpa-process ng elimination, yung paglabas nung gamot. Kaya yan ang tinatamaan. Good morning, morning. Detox, opo, para lang yan sa kinakain natin. Iba yung tinusok kaysa yung, binugsok. Tama. I'm sorry to say, ginawa ko na ng video yan, guys. Huwag kayo maniniwala sa detox. Kasi yung tinusok sa inyo, direct to the DNA. Yung iinumin nyo, tatain nyo lang yan. Pinaprocess yan eh. Hindi yan ibig sabihin ng pinaprocess, dadaan yan sa bituka mo, sasalain yan kung ano. So, hindi yan makakapunta sa mga dapat yung puntahan. Kasi itatain mo yan. Tapos yung liquid, iihi mo. No? Unless yung pan-detox mo, ini-inject din siguro. Huwag kayo maniwala sa detox. No? Sabi nung kaibigan na, kasi bibigyan natin ang tawag dyan, false hope. Real talk. Walang detox. It's either nakakuha ka ng lason or hindi. Diba? Yun lang yun. Kung hindi ka nakakuha ng lason, then so be it. Kung nakakuha ka naman ng lason, depende sa katawan mo kung kaya ng katawan mo. Pero panoorin nyo yun sa Rumble. Ano nga title nung sa Rumble? Restructuring ng DNA. Nakakalimutan ko. Yung shinare ko na yun dati, kaso ayaw pag-usapan ni FB. Panahon ng PCR, kailangan ko sumakay ng train. Ginawa ko, sabi ko may operado ako ilong. Kung pwede, daan-daan lang. Pagdapo ng PCR, binirhan ko, iyak. Di na tinuloy paglabas, result negative. Kaya nga, Romilly, moro-moro lang yan, yung mga PCR test na yan. Yung mismo naka-invento ng PCR test, sabi niya, it doesn't signify you are sick. Pag nag-positive ka, tandaan niyo yan. Detox, maganda yan kapag nagiinom ka, detox, kunyari, umiinom ka, magpapapayat ka. Yan ang mga detox. Or malakas ka magyosi, malakas ka uminom. Pero kung tinusukan ka, di ba? Bakit? Bakit ko sinasabi? Sabi nyo, bakit sir kinukontra mo yung detox? Kasi, hindi totoo yun. Paano yun sir? May mga doktor na nagsasabi na, totoo yung detox. Di ba? Talaga? May mga doktor din na nagsasabing safe and effective ang it doesn't make, yung ganong reasoning. Di ba? Hindi naman lahat ng doktor tama Hindi naman palaging tama yung mga doktor. Logic dictates na ikaw nagpatusok, tapos ang pan-detox mo, inom. Iwas ka, matulog ka maaga, iwas ka sa radiation. Anong kinalaman nun sa nasa DNA mo na yung yung lason, di ba? PCR and antigen, kwento lang yan. Di ako makapaniwala ang isang doktor di na-diagnose sarili niya mismong katawan. Galing yan. Jeremy, yan nga yung sabi ko, di ba? The big question. No? Ano yan? Hindi nila alam? Hindi sila years of experience, years of studying, hindi nila alam. Bakit tayo ordinaryong mamamayan? Yan, si kaibigan natin, si Jed. Engineer, ba't alam? Hindi naman siya medical profession. Yung si Sir Gary Alvaro, hindi rin medical profession, ba't alam? Kayo, yung iba nakakapanood nito, ba't yung alam? Huwag yung sabihin, si Doc Willie Ong, hindi niya alam. So, talaga may isa pang theory na mas madali nga ma-brainwash yung mga may pinag-aralan kaysa sa hindi nakapag-aral o hindi nakapagtapos. Bakit? Kasi sumusunod ka no? Sumusunod ka lang kung ano sinasabi ng teacher. Parang kinondisyon na daw tayo mula grade 1 na, dapat susunod tayo, ganyan, di ba? Yan ang inintroduce ni Rockefeller. Actually, yung inintroduce, very controversial. Si Rockefeller yung nag-introduce ng education o nag-push ng education na susunod lang palagi. Hindi tayo tinuturuan para makuha yung potential natin. Tinuruan nila tayo para malaman yung pwesto natin na dito lang kayo. Ha?
Dito lang kayo. Ano ibig sabihin? Kaya nagkaroon ng education dahil sa ganon. Para hiwalay yung mga laborer, hiwalay yung mga nurse, hiwalay yung mga doktor, hiwalay yung engineer. Ganun daw ang purpose nila. Kaya nga, mapapansin nyo, yung iba, kahit wala sa medical profession, tanungin nyo yung sarili nyo, bakit kayo alam nyo? Ito, si Doc William, hindi niya alam. Di ba? Very controversial, pero, si Lindy may turok din. Ubod na ng payat ngayon. Yung kapatid, Governor Gwen Garcia. Yan. Di ako saka yung spike na naka-attach sa blood vessels, di basta maalis yun, nakadikit. Unless yung detox mo nga erekta sa bloodstream. Para si bakin. Spike protein, di ba? Spike, may tusok-tusok. Tumutusok yan doon sa mga, sa mga kaliit-liitang parte ng katawan mo. So, ang dududa talaga ako Let me know kung ano yung mechanism of action. Paano siya ma-detox. Hindi ko talaga maisip pa paano. No? Ang tawag dito. Yung doon sa hindi pa nakakapanood, panoorin nyo. Ano nga, Jed, yung palabas sa Rumble? Ano yung palabas sa Rumble? Yung nag-explain nito, ini-explain niya. 2019, nakapanood ko kay Dante Maravillas. Yan topic niya, di pa umpisa COVID kaya naging aware kami. Pero ngayon, Dante Maravillas, politika na inatupag, kumikita kasi. Rockefeller din hawak ng pharmaceuticals. Yes. Yung mga nasa likod nito, and I'm sure, guys, yung mga malalaking tao nasa likod nito, wala silang ganito. Wala sila. Inamin nga nung, di ba, CEO ng Pfizer, na hindi siya nagpaganito. So ngayon, kung nananalangin kayo kay Duque, baka wala yung ganito. Sabihin niya siguro, sir, ba't ganun? Ba't may mga na wala? Siyempre, pag kailangan nila, para yan chess piece Chess pieces. Sabi ng ng mga nasa likod nito, kailangan natin ito hindi yan pwede mawala, kaya huwag niyo yung bigyan ng lason. Ito, mga lang to. Tawag natin yan, collateral damage. Pwede yan mategi. Diba? Ganun lang yun. Diba? Ayun, ako pa nga sinesearch to na ayaw to ipashare ni YouTube kasi pagka sinare mo to sa FB at sa YouTube, ay di-delete ka agad. Ano nga ang title nun? Yung ini-explain talaga. Documentary yun Ayaw nga sumakay sa aeroplano ng mga kabal, takot atak. Ayaw nga nila gumamit ng mga piloto na may betchin Diba? Gusto nila unbetchinated yung died suddenly. Tama. Thank you, Giovanni Buen. Thank you. Sasabihin ko na lang kasi hindi ako pwede mag-share ng link. Diba? Died suddenly, guys. No? Tignan nyo doon yung kinukuha ng mga embalsamador sa kadaver kung gaano ka lalapot nung rubbery substance. Yun ang nagkukos ng blood clot. Yun ang blood clot. Rubbery siya. Rubbery. R-U-B-B-E-R-Y. Rubbery substance. Yun ang nagkukos ng mga heart attack. Tapos nung dinrain naman yung dugo, kita nyo may mga dumi, may mga itim. So, I don't know paano matatanggalin sa detox yun. Yung mga stupiders. Died suddenly, guys. Please, panoorin nyo. Ini-encourage ko kasi. It was true before. Tagal na yan It is still true today. No? It will explain everything. Thank you, Wanda. Sinare ko na link. Died suddenly. Yan ang mag-explain sa inyo. Doon sa mga first time pala maarinig nito. No? Take time na panoorin yon. Kasi it will explain everything. Kung bakit ganito nangyayari sa mundo natin. Bakit nagpupush sila ng alphabet agenda. No? Kasi nga daw, yung communism, gusto niyan, pare-parehas lang itsura, walang babae, walang lalaki. No? Bakit? Kasi ganyan gusto ng mga komunista Mas madali kayo mapasunod. Ayaw nila ng individualism. Gusto nila collectivism. Ano ibig sabihin? For the good of, for the better good. Yan ang gusto nila. Ayaw nila na
individualism. 'Di ba? Tandaan niyo nung kasagsagan ng Bidgo? Pag ikaw hindi ka nagpa-betchin, ikaw ang sisisihin nila kung bakit namatay yung grandma nung nasa kabilang ibayo. Parang ganun. For the better good. Parang yung ate ko nga gagalit sa akin, nasa Pilipinas siya Magpa-betchin ka na kasi. Bakit anong epekto ko sa inyo? Ba't ako pinag-iinitan nyo? Di ba dapat protektado na kayo? Di ba ganon? Collectivism Kasi nga naniwala sila brainstorming. Ano man tawag pa? May isa pa, mass formation. Si Good Patriot, panoorin nyo. Good Patriot sa YouTube. Meron siya explanation about mass formation. May mga elements yan. Number 1 is fear. No? Kailangan takutin kayo. Pangalawa is isolation. Pag takot ka, mag-isa ka, pag nagbigay sila ng sagot or gamot, tatanggapin mo na yan kahit nakapikit ang mata mo. Sige na, para lang matapos to. Ano nga yung pangako ni Duterte dati? At saka ni Duque, yung pag dumating daw yung betchin, ano na to, matatapos na yung pandemya. Pero ano nangyari? Nung dumating yung betchin, they were silent about it. Hindi naman natapos, di ba? Hindi natapos. Agenda 2030, One World Government, yan. Tama, Romilly. May fluorescent glow po under the microscope. Yan. Kaya nga, di ba yun, tandaan nyo ba yung mga pangako ng mga politiko natin, yan sila Duterte dati, na pag dumating na yung betchin, matatapos na ang pandemya. Dumating na yung betchin, pero ano sabi, nag-iba lang sabi si Duque. Ay, kailangan maintain pa rin natin ang minimum health safety protocols. Sa Pilipinas ko lang din naririnig yan, minimum health safety protocols. Maintain pa rin daw, wag daw tayong pakakampante. Yan ang mga words nila, hindi ko makakalimutan. Si Berheri tsaka si Duque. Huwag tayong pakakampante po. Tapos later on, parang kumambyo na si Berheri. Tandaan nyo po na these are in the phase 3, hindi po safe. Talaga, ba't dati talagang pinupush nyo? Yeah, died suddenly, Jed. It will explain everything doon sa hindi na pa nakakapanood. And thank God for Rumble. Sa Rumble lang natin siya mapapanood. Every time sinishare ko yan sa YouTube, dinidelete Sa Facebook, hindi mo rin siya pwedeng i-share. Umpisa ulit, November 2024, Monkeypox. Okay, so, guys, dun sa hindi pa nakakapanood, look for it. Died suddenly. It will explain everything. Mind conditioning, fear, mongering, kalalabasan, scared mga tao and nabibrainwash. Yeah. Brainwash. Kaya magtataka kayo, bakit doktor, bakit nurse naniniwala? Kasi nga brainwashing is real. Mass formation. Yun yung mga elements saktong-sakto ginawa nila. Kaya nung ina-analyze ko itong event na to, sabi ko, putya, nakakatakot tong mga taong nasa likod nito because nag-hire sila ng mga matatalinong tao na, ibig sabihin, kinikilabutan ako. Ini-imagine ko paano ginawa to Nasa isang table sila, nag-meeting. Meron doong psychologist, may psychiatrist, behavioral analyst, may mga doktor na infectious disease experts. Nag-uusap sila. Sabi nila, paano gagawin natin pag ganito inisip nila? Sabihin natin, yan? Bagong variant yan, pero side effect talaga. Talagang they were very evil para maisip nila to. Di ba? Napakasama nila. Kasi hindi ito may isip ng bobong tao, ng tangang tao. Nag-hire sila ng mga magagaling. Nag-hire sila ng magagaling na doktor, mga infectious disease experts para ma-pull off tong itong crime against humanity. Crime against humanity to kasi harvest season. Abangan nyo, Maraming matitegi. Sama na to si Doc Willie Ong. Kaya nung sinabi niya na sama-sama tayo gagaling, I doubt kung gagaling pa to si Doc Willie. Hindi ako nananalangin pero clinical eye, kitang-kita ako, biglang bagsak yung katawan Ano ibig sabihin? Very aggressive yung form of cancer niya. Very aggressive. Alam niyo yung turbo C, aggressive siya to the point na wala ka ng time magpagaling. Kahit magpa-chemo pa yan, mag-inom ng sandamakmak na gamot, yung cancer niya is
Parang double time yung trabaho. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, pagka may nabaltaan kayo, oy, nagka-cancer after 2 months, wala na. Nagpaalam na lang bigla kasi very aggressive. And pupusta ako, ano to, lab grown to. Minanipulate to ng mga yung may mga biologists na may PhD sa genetic engineering. Minanipulate nila tong cancer para maging aggressive. Sobrang aggressive wala nang time magpagaling 'Di ba? Hindi na umiepekto yung mga chemo Satanas nga kalaban natin kaya patuloy manalo. Kaya nga sabi ko sa'yo, napakasama ng mga taong nakaisip nito. Imagine niyo, hindi ito yung basta, gawa tayo ng scam. Hindi, pinagplanuhan nila to. Malamang ilang buwan o ilang taon nagmi-meeting yung mga yan. Tapos kasama dyan yung mga behavioral analyst kasi kailangan nila ma-analyze yung gagawin ng mga tao, yung iisipin ng mga tao. Pag iniisip ng mga tao ganito, ito ang palusot natin. Ganyan ginawa nila. No? Imagine niyo talaga guys, kung paano nila napagplanuhan to. Napakasama. Nabaltaan niyo ba sakay ng 8 Dr. Cancer kunwari, aksidente? Talaga? Alam na. Yun nga yung sa UP, yung 3 doktor sabay-sabay, namatay. Nakakapagduda. No? So, anong gagawin natin? Okay, so to end this vlog, to end this live stream, anong gagawin natin? Yun naman tanong, the $1 million question. Anong gagawin natin, sir? Dahil mong sinasabi na ganyan. No? Ang sa akin, yung mga hindi pagising, sana gumising na. 2024 na naman, makahalata na kayo. Taon yan, si Joy Belmonte, si Cheese, oo, tama. Ilang taon nila to pinagplanuhan. Yan, di ba? Sabi nga ni Papa Klaus Schwab, yung mga young leaders nila, in-insert na nila sa kada bansa. Ayan, shout out kila Cheese, kila Karen Davila, Joy Belmonte, mga bata na yan. Sa Canada naman, si Justin Trudeau. Di ba? Ilang taon nila itong pinagplanuhan para execute nila Agenda 2030. 2015 pa lang, pinagplanuhan na nila yan. Tama. Mag-research, maghanda. Okay, tama. Tama. Well, marami akong pwedeng isuggest sa inyo, pero it's up to you, no? Ang unang-una dyan, you open your mind. Buksan nyo yung isip nyo na may nangyayari talaga. Yun pa lang yun ang first step I'm talking about the people na walang clue, yung clueless. No? Open your mind na may nangyayari, hindi to normal. Doktor, magkakaroon ng turbo C. Doktor, yung basher ni Dr. Gwen, ni Governor Gwen, inatake. Di ba? Di ba kung mga doktor at nurses, yung kabatch ng misis ko, nurse, educator yon. Ibig sabihin, nagtuturo yon sa ospital. Nag-health teaching yun. Tapos, turbo C. Kung sabihin nila, alam yun. Diba? So, ganon guys, no? Open your minds na accept nyo na may nangyayari. Prepare. Papasok dyan yung prepping aspect. Prepare pagka in-implement na nila yung full-blown yung agenda nila. I don't know kung Agenda 2030, Agenda 2025. Prepare. Unang-una diyan dapat hindi ka asa sa gobyerno. Ano ibig sabihin? Pag yung kumakain ka dahil lang sa bigay na ayuda ng gobyerno, hindi ka talaga makakatanggi. 'Di ba? Si Silvania, isa pa, tsaka si Lechon. Duda ako kay Lechon, baka si Lechon wala Kasi big time 'yan, mataas ang hierarchy nasa taas siguro 'yan. Dating medical director ng Pfizer yan di ba? Yung connection yan. So, baka hindi. So, yun guys, no? Dapat wag kayong asa. Kung nasa probinsya kayo, matuto kayong magtanim. Maghanap kayo ng backup nyo ng pagkain. Kasi, ang susunod nila, di ba inaatake na nila yung pagkain natin? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit sa Pilipinas lang yung African Swine Fever na yan, ASF? Tapos, pinapatay yung mga baboy. Aatakin nila yung pagkain natin. Sa Europe naman, inaatake nila yung mga cow.
Yung mga baka kasi nagpo-produce daw ng methane, yung utot. 'Di ba? Inaatake nila yung pagkain natin. Kung kayo, meron kayong mapagkukunan ng pagkain, tanim, kahit talbos lang, gawin nyo. Mag-prepare na kayo. 'Di ba? Kasi aatakin nila yung pagkain na, ngayon nga, ginagawa na nila. Yeah, pinapatay nila yung baboy tsaka mga manok. No? Bakit? Kasi pagpatay na yan, pag wala na tayong makain, pipila na tayo ngayon. Diyan papasok yung Soylent Green. Pipila na tayo ng pagkain. Tapos, pag hindi ka sumunod sa kanila, pag hindi ka nagpatatak ng 3 numero sa noo mo, hindi ka makakakuha ng pagkain. O, isang ka pa. Diba? Kahit sa island, pinapatay na mga baboy. Yep. They are, pinapatay talaga nila yan. Para maging dependent tayo. Diyan papasok guys yung prepping aspect. Kung hindi ka naniniwala sa prepping, now is the time. No? Huwag mo intayin dumating yung sakuna or yung plano nila. Saka ka pa lang, magpe-prep na ako. Well, hindi. Ang kasabihan ng mga preppers, no, yung question na, when is the time to prepare? Ang sagot dyan, yesterday. Dapat kahapon ka pa nag-prepare. No? So, yan, panoorin nyo rin. Soylent Green, 1984. Puro chemicals, sa factory ay papakain sa atin. No? Hindi niya alam, yung kinakain niya pala galing sa mga na mga namatay. Giniling lang. Tapos nilagyan ng kung ano-anong chemicals. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga yung mga 3D printed na pagkain. Ha? Ano pa? Yung mga mga vegetarian na healthy kami. Vegetable to na lasang karne. Huwag kayong maniniwala sa ganyan. Bakit? Kung vegetable yan at ginawang lasang karne, imagine mo kung anong chemicals nilagay dyan para maglasang karne yan. No? So, puro chemicals yan. Kaibigan niya, kinain niya. Yeah. Mahirap pag kinuntol pera natin. Yan yan ang gagawin nila, di ba? Kukontrolin yung pera, kukontrolin ang pagkain, aasa ka sa gobyerno, susunod ka na lang. At ang number 1 requirement nila, kahit may pera kang naitago, kailangan magpatato ka ng barcode or 3 numero sa noo mo or magpalagay ka ng chip sa braso mo para alam nila kung nasaan ka all the time. No? Yeah, mahirap nga pag kinontrol ng pera. So, yan papasok ang prepping aspect, guys. As a prepper, di ba? Kailangan dependent ka sa pagkain, di ba? Yan, kaya yung mga preppers katulad ko, nag-store kami ng pagkain, nag-store ng gamot, nag-store ng tubig. Doon sa mga nagsasabi sa akin na, ay sir, mahirap lang kami, wala kaming pambili niyan. Di mag-ipon kang tubig. Siguro naman kahit tubig ulan, makakaano ka. Kasi, di ba? Rule of 3. Rule of 3. Napaka-importante ng tubig eh. 3 weeks without food, you will die. 3 days without water, you will die. 3 minutes without air, you will die. So, imagine mo, kasama dun yung tubig. Diba? 3 days without water, mamamatay ka. So, prepping, point of view. Palagay nyo po, safe McDo di sa Pilipinas, matagal na ako di kumakain ng McDo. Hindi ko rin alam eh, kasi sabi ko sa inyo, no? As a truther, as a prepper, minsan kailangan mo rin i-balance eh. Hindi ka pwedeng magmukhang paranoid na, kailangan mo rin i-balance eh. No? Hindi ko, do your own research. Ang pagkakaalam ko regarding sa McDo, meron lang silang isang factory yata na tainted with human DNA at that time. Pero I don't know kung totoo rin yun. Unless ako mismo ng research ko, mahirap magsalta. And ayoko rin magmukhang paranoid ako na, lahat na lang iniwasan ko kasi sabi sa internet ganito eh, di ba? Junk food pa rin. Yeah, junk food is junk food. Ganun lang yun. Pero ako, kumakain pa rin ako ng McDo, no? Lalo-lalo na yung breakfast lang nila. Yung breakfast nila. Breakfast, sausage ba yun? Makain pa rin ako, pero okay lang. Wala naman nangyayari sa akin. Ngayon, no? Ang sa akin lang, do your own research. Huwag kayong basta makikinig sa, sa internet. Kasi malay natin, no? Minsan yung propaganda ng kalaban,
no, tinatakpan daw nila yung lie with another lie para hindi mo na ma-distinguish kung ano yung katotohanan. Pag hindi mo na na-distinguish yung ano yung katotohanan, mas madali ka nilang makontrol. Pag di ka nagpatatak, di ka susupply ng pagkain. Yun nga, ganun nga gagawin nila. And ito ang question, no? Paano pag nagugutom yung anak mo? Umiiyak. Gagawin mo na lahat. Chemtrails, totoo ba yan? Ang dami nagpo-post about chemtrails, no? Pero, I would like, para sa tingin ko, totoo. Pero, naghanap pa ako ng pruweba. No? There is something in the air talaga. No? Kailangan lang natin ng pruweba rin. Kaya masarap manirangin sa probinsya. That is true. Hirap sa Paris, France yan, layo ng bundok. Talaga? Imbitahan mo naman kami sa Paris, France. Romily, imbitahan mo naman ako sa Paris, France. Misis ko gusto makarating sa Paris, France eh. Ako ayoko. Sabi ko sa kanya, andito na tayo sa US, pupunta ka pa lalabas ka pa. Mas secured kasi ako pagka nasa protection ako ni Uncle Sam eh. No? Kasi meron kami second amendment dito. No? Wala nga. Yung bakula may patent din po, 060606. Talaga? Thank you for the info. Anyway, guys, tatapusin ko na yung live na to, no? Nagda-dry na yung throat ko and hopefully may na-impart ako sa inyo na na knowledge, no? And hopefully makarating to doon sa iba na tulog pa. Kasi tayo, I know, gising na kayo eh. Alam nyo na to eh. No, alam nyo na to eh. I also take barley every day. Okay. Kapag chinek mo kasi minsan tayo may nasakit o baga may makalipas na, okay, cloud seeding. Yun nga eh, parang nangyayari. Coincidence na naman. Anyway, tatapusin ko yung live na to, no? Hopefully may magising na sa video na to. Ibig sabihin, makarating to dun sa mga walang kaalam-alam na may nangyayari talaga sa mundo. And I highly suggest, go to Rumble, Died Suddenly, it will explain everything.